Hello guys, kumusta kayo? Ito ulit tayo sa hulo. Magtutuloy ulit ako ng dilig ng aking mga tinanim na papaya. Ito ang ginagawa ko ngayon hanggat hindi umuulan tuwing umaga. Sasaglitin ko muna ng dilig yung mga papaya na naitanim ko na. Kasi sayang, kawawa kung mamamatay lang din naman. Nag-exert tayo ng effort para magtanim, nagpagod, nagpapawis bago mamamatay lang. So alagaan din natin ng dilig para mabuhay. Ngayon nga, pagkatapos ko ng dilig, may itatanim akong patani. Tapos magtatanim din akong kalabasa. May mga buto ako ng kalabasa dito. Ito. So ayan guys. So ito yung patani. Yung patani ay galing ito kay ang ako saan ito nakuha ni nanay. Ayan o. So meron siyang batik na puti. At meron siyang pure black. Tapos meron ding kalabasa dito. Itong kalabasa na to is ginulay nila sa bahay tapos inipon tong buto. Natuyo siya. Ayan, so itatanim ko. Ngayon, ang gagawin natin guys is dito sa mga buto na to, ang gagawin natin ay, kung mapapansin nyo, nakalagay na siya sa tela. So ngayon, babalutin ko muna to kasi sa sobrang init, huwag natin siyang itanim ng direct sa lupa na buto lang siya. Kasi baka matuyo at hindi tumubo. So ang gawin muna natin is basain muna natin to. At siguro makalipas mga magdamag or 2 gabi na basa yung tela, hintayin natin na pumutok yung buto. Kasi ano to kapag nabasa to, bibintog, tapos hanggang puputok na lang siya. Parang yung nagbababad ng munggo na ginagamit pang toge. Yan. So ganun muna yung gagawin natin. Palalabasin muna natin yung ugat, tsaka natin itanim. So sa pagtanim, babasain muna din natin yung lupa. So pagtatamnan nila, tapos tsaka natin siya tatanim sa lupa. Para kapag nagkaugat siya at basa yung lupa, tuloy-tuloy na yung paggapan ng ugat niya. So, tingnan natin. Kasi itong buto ng kalabasa, doubtful ako kung ito ba ay mabubuhay kasi parang ang liliit niya. Pero hindi naman siya kipis. May laman naman siya. Mabibintog naman siya. So, subukan lang natin na ibabad dito sa basang tela at paputukin natin yung buto at paugatin. Tingnan natin kung mangyayari yan. So itong patani naman, tingin ko mabubuhay siya. So hanapan ko siya ng mga pwesto din dito na pwedeng pagtamnan na may mga puno naman kasi dito mga putol na pwede niyang kapangan. So doon natin siya itatanim. So yun na muna guys at ano yan tip, another tip ulit para ma-sure natin na buhay yung ating maitatanim para sa mga ganito like patani at itong kalabasa. So yun na muna guys, and see you. Guys, after 24 hours, yung ating ibinabad sa basang tela na binhi ng patani at kalabasa. Ito kasi yun ginawa dito sa farm, sa hulo. Binasa ko kahapon at sinabit ko dito sa may puno ng papaya. Ito. Yan. Ito siya. So, tela yan, yung itim na yan. Binasa ko, tapos naligyan ko ng konting tubig itong plastic bago umuwi kahapon. Binutasan ko siya para lang wag lang mababad talaga sa tubig. So at least madrain yung tubig at parang magmo-moist lang yung tela. So ngayon titingnan natin kung ano nangyari. Halos kararating ko lang din at grabe ang init. Makulimlim naman pero grabe talagang humid. Ito na siya Ayan di ba? Kung mapapansin nyo, yung mga patani, bumintog na siya Ayan bumintog na di ba? So, wala pang lumabas na mga ugat. At yung mga buto din ng kalabasa bumintog na din. Yan, mga nag-expand na to. So, babalutin na lang ulit din natin. Hindi ko nadadagdagan ng tubig kasi basa pa naman itong tela. So, yan. Babalik lang din ulit natin. Tapos check ulit natin bukas. Baka bukas to, ano na to. May mga putok na to, may mga ugat na to. So ngayon, didilig ulit ako ng aking mga tanim. At pagkatapos mag-i-spray ako ng pandamo. So yun. Grabing init.